ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan po natin ang ating mabuting balita. The day before yesterday, one of my childhood friends messaged me through Facebook. Kami po ay nakatira pa po noon sa may Malate, Manila. And then, one of my friends nga po messaged me at nangamusta siya sa akin, kamusta ka? And our conversation lasted for at least an hour. And during that conversation, naibalik niya po yung aming nakaraan na kami po ay naglalaro pa sa kalye. Alam niyo na po yung mga laro noon, no? Halos naman po lahat kayo for sure nakaranas maglaro sa labas. Maliban na lang dito sa mga bata sa harap. Patintero, tagu-taguan, bahay-bahayan, ano pa po, mataya-taya, no? And as I was reflecting yesterday, naalala ko tuloy, since binalikan niya yung aming nakaraan, pumasok bigla sa aking isipan yung salitang kawawa. Bakit? Because ako po yung pinakabunso sa mga magkakaibigan noon, ako po yung laging naaaway ng mga kuya at ate. Ako po yung parang laging saling pusa sa mga laro namin noon. At isa pa, since ako yung pinakamaliit pa noon, ako po yung laging parang nabubugbog. Pag mga laro-laro na ng mga patintero, ako yung laging natutulak, napapalakas ng disgrasya, no? Kaya ako po ay laging may sugat pag nauuwi ng bahay. At naalala ko, laging sasabihan ako ng mga kuya at ate ko, mga kalaro at kaibigan ko noon, kawawa ka naman. And now, I heard again and we heard again the word, kawawa kayo. As we continue reflecting in these words, we have to also check, what is the manner of speaking that words? Paano ba sinabi yung kawawa kayo? Ako po ay graduate, alam nyo na po siguro ito, ng mass communication. And part of my studies before is to learn how to act. No, actor po ako noon, nung medyo bata-bata pa ako. Kaya kung kawawa, from the word, unang paraan, kawawa naman kayo. Ano ho yun? Sarcastic, hindi ho ba? Kawawa ka naman. No? Akala mo naaawa, pero sa kabilang banda, hindi ho pala. Yung isa naman, kawawa naman kayo. Abay, galit pa. Nagsabi ka pa ng kawawa, galit ka naman pala. No? Pangatlo, kawawa naman kayo. Ano ho mas pipiliin nyo dun sa tatlo? Yung pangatlo, tama ho ba? Because that implies mercy and compassion. Amen? At yun po ang pinaramdam at pinakita ng ating Panginoong Hesukristo sa mga Pariseo at Iskriba. He never said, kawawa kayo na may galit. Instead, Jesus said this with compassion and mercy towards these scribes and Pharisees. Kawawa kayo. Bakit po ba nasabi ng ating Panginoong Hesukristo ang mga salitang kawawa kayo? Kung inyo pong babalikan ng mga unang pagbasa, hindi ko po alam kung natatandaan nyo, si Jesus ay nagpunta sa tahanan ng isang makasalanan. At doon, kumain siya kasama ang mga makasalanan. Siya pa ay nag-recline sa chair. Nagpa-relax pa siya doon sa tahanan ng makasalanan. At nung siya ay makita ng mga Pariseo at Eskriba, they said to Jesus, bakit niya ginagawa ang mga bagay na hindi naman dapat ginagawa? Bakit hindi niya sinusunod ang utos ni Moises bago kumain? Bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan? Do you remember that? And Jesus said then, hindi naman importante lamang ang panglabas, kundi ang pangloob. Kaya nga sinabi niya sa mga Eskriba at Pariseo, kayo ang hilig niyong linisin ang labas ng kupita,
Pero ang Diyos Ama na gumawa sa ating lahat, siya rin ang gumawa ng nasa loob. And Jesus put emphasis doon sa loob. Kaya nga po, ang imbitasyon sa atin ng Diyos sa mga oras na ito, to check what is inside your hearts. Baka tignan nyo po ang nilalaman ng inyong mga puso, baka naman po ito ay nagiging basura na. Baka po ang isip nyo po ay tungo sa landas na kung saan tayo ay mas nag-iisip ng kasamaan ng ating kapwa. Tignan nyo ho yung isa't isa. Mukha na hubang iskriba at pariseyo. Sabi ko ho, tignan nyo ho yung isa't isa, wag lang ho ako. Alam ko ho mukha akong iskriba. Alam ko ho mukha akong pariseyo. Pero tignan nyo ho rin yung isa, yung nandyan sa kanan at kaliwa nyo. Baka malay nyo, mas mukha pang iskriba at pariseyo yung mga yan. Amen. Sa sobrang galing natin, sa sobrang bilib natin sa ating mga sarili, akala mo tayo ng pinakamagaling. Tama? Sa sobrang bilib natin sa ating mga sarili, alam ko yan. Mali ka. Tama ako. Ako sundin mo. Ugaling pariseyo at iskriba. Panglabas lamang ang nais mong makamtan na recognition. But in the end, tignan mo ang iyong sarili. Baka kulang ka sa pagbabago ng iyong puso. Kaya nga sinasabi sa atin ng Diyos, importante at mas mahalaga ang nilalaman ng loob kesa sa panglabas. Ang hilig kasi natin mga Kristiyano, wala tayong ginawa kundi maghugas ng ating kamay. Maligo. Ilang beses kayo naliligo sa isang araw? Isang beses lang, Tita Echi? Ganyan siguro pag meron nagkakaedad, ano? Diyos ko, ako po twice. Dati thrice, minsan 4 pa. Kadalabas ko ligo. No, naalala ko yung Batangas kami nila Kura. Nagdagat po kami. Nasa dagat na kami pero mayat-maya naliligo ako. Ayoko ho ng pakaramdam ng pinagpapawisan. No? Ang lagkit sa pakaramdam. Pero ngayong medyo alam niyo na ho, yung edad natin, twice na lang ho ako. No? Bago umalis at bago matulog. Mahilig tayong maging malinis. Mahilig tayo na mag-ayos. Tita Olive, nagpunta ka sa bahay ng isang araw. Sabi niya, wala pa siya dun sa loob ng gate. Ang bango-bango na ng bahay. Kasi ayoko na madumi. Ayoko na mabaho. Ayoko na masikip. No, Maricel Soriano lang ang peg ko po. No? But we have to understand that beyond this external factors, dapat ang una nating binabago din ay yung pangloob. Yung ating kaugalian, yung ating ugali, at kung paano tayo makisalamuha sa iba. Kaya nga po, tingnan nyo ang ginawa ng mga Pariseo at Eskriba, simula nang sila ay tahasang sinibihan ni Jesus na kayo ay mga pag-imbabaw. Kaya nga, woe to you, kawawa kayo. Anong sinabi ng mga Eskriba at Pariseo? Simula ngayon, titignan na namin kung anong mga ginagawa at uusigin namin ang iyong mga sinasabi nang sa ganun, mapahamak ka namin. Aminin nyo, kayo yon. Aminin po natin na minsan sa ating buhay, gusto natin makapahamak tayo ng ating kapwa. Aminin nyo po, taas ang kamay. Ang umamin diretso sa langit mamaya. Wala pa rin nga amin. Sinibihan ng diretso na sa langit. Gusto pa rin talaga diretso sa lupa, sa ilalim. No? Minsan tayo ay nakakapag-isip ng masama so that we can reserve and preserve our dignity. Wala tayong pakialam sa iba, basta tayo maligtas. Amen? Amen. O ngayon, sa ating gobyerno, talamak ang ganitong pag-uugali. Akala mo napakagagaling sa panglabas. Akala mo talaga palang nagtatrabaho. Yung pala, ang galing nga naman talaga magtrabaho. Yun nga lang yung pera, diretso sa mga kondo nila. Diretso sa kanilang mga sariling
bulsa. Amen? Amen. Nakalimutan po nila yung dapat nilang gawin, yung responsibilidad nila sa kanilang lipunan. Kaya nga po, ano yung sinabi ni Jesus na talinghaga? No, it was a metaphor na kung saan inahambing niya tayo sa mga nagpapatayo ng mga magagandang gusali para sa mga patay. Masama ho ba? Kung kayo naman po kaya nyo magpatayo ng mausoleo para sa inyong mga yumaong mahal, masama ho ba? Kayo ho ba na dumadalaw sa inyong mga pantay upang ikarangal sila, ipagdasal sila, masama ho ba? Hindi ho. Pero bakit sinabi ni Jesus na kayong mga nagpapatayo ng mga libingan sa mga propeta ay makasalanan din dahil sinunod nyo ang yapak ng inyong mga ninuno? Bakit kuho kaya na sabi ni Jesus ito? It should not be taken literally, my dear brothers and sisters. Instead, ito po ay kanyang sinabi upang tayo'y malaman natin na tayo sa ating mga ginagawa ay sumusunod din pala sa yapak ng ating mga ninunong nagpapapatay sa mga propeta noong una. Yung ating pagsunod at paggawa ng mga libingan, kahulugan po nun, tayo rin ay sumusunod sa yapak ng mga masasamang tao. Na tayo din ay tinatangkilik natin yung mga gawaing masasama. Now let us reflect our actions. Ang mga ginagawa at kinikilos ko po ba sa araw-araw pawang mga makasalanan? Sa mga ginagawa at iniisip ko po ba araw-araw, ito ho ba ay taliwas sa ninanais ng Diyos para sa atin? Yun po ang ibig sabihin. Nung ikaw ay nagtatayo ng libingan, ibig sabihin wala kang ginagawa, kundi puro kasamaan. You always entertain what is evil instead of what is good. And most often than not, baka nga sa isang buong araw, mas marami pa yung natin na iisip na kasalanan. No matter, ang pinaka-importante po doon ay yung awa at pagmamahal ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At dahil sa awa at pag-ibig na ito ng Diyos, ito po dapat ang mamutawi sa ating buhay. Kaya nga po kayo ay nagsisimba. Ako po pag may pagkakataon ay nagpupunta sa ating mga simbahan, sa parokya, sa kapilya, upang pagnilayan yung awa, grasya at pag-ibig ng Diyos. Nang sa ganun, pag tayo ay nalilihis ng ating landas, we have to go back to God. Sa panganahon na ito, sa araw na ito, na ipinagdiriwang natin yung every 16th of the month, sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Bundok ng Carmelo, Mary herself showed us that mercy and compassion of God. Bakit hindi natin kayang sundin ang mga yapak ng Birhen? Bakit tayo mismo hirap gawin yung ginawa tulad ni Maria na nagbigay siya ng mga salitang awa at pagmamahal mula sa Diyos para sa ating lahat? Tita, nakita niya po yung mga post ko kagabi. No? Hindi ko alam kung kagabi po ba yung nakita niya. Ang gaganda daw ng post ko. From my relationship to my students. No? Kasi most of you students, no, dumaan po ang Teacher's Day. And I was so blessed to experience gratitude from them. No? Lahat sila nag-greet ng Teacher's Day. Although copy-paste, at least nag-greet. At sa kanilang pagbati, sinabayan ito ng mga magagandang salita like, Sir, you did help us visualize our life and paint our future. Isa sa mga magagandang na natanggap ko because I thought, I teaches them arts, appreciation. At isa nga dun sa nasabi nila is, hindi ko lamang sila tinulungang i-visualize yung kanilang future, but also to paint, or rather their life, visualize their life, but instead, I help them paint their future, yung kanilang kinabukasan. And that's a big factor sa akin bilang guro. At kagabi naman po,
meron po doon, Sir, I would just like to show my, or say my appreciation dahil isa ka sa magagaling na teacher ng school na ito and ikaw ang idol ko. Nakakaiyak pala maging teacher. Ang laki po nun na kahit maliit ang sweldo, titamin niya, kahit maraming trabaho pala ang teacher, akala ko uupo lang magtuturo. Diyos ko na, 3 araw na ho akong gumagawa ng grades. Yung mata ko ho namamaga, katulong ko si Chris nang gumawa ng grades. Fulfilling. Bakit? Kasi alam mo, kahit isa lang ang mahipo mo sa mga batang ito, sila ay may mga pagkakataon na gumanda ang kanilang buhay. No? At yung isa pa, kasi sabi ko dun sa post, dahil ang dami po nilang binigay, dahil alam nilang high blood ako, puro prutas ang pinagbibigay. No? Isa lang yung chocolate. The rest, ball pen, tsaka prutas. Hindi ko alam kung ano po natanggap ninyo. Pero, ang sabi ko dun sa post, PS, nota bene, wala pong dagdag na grade ito, ha? Pero thank you sa inyong mga binigay. And then, my student replied, okay lang po sir, hindi naman po kami naghahanap ng dagdag na points or grade. Ang sa amin lang po, mabigay po namin yung gratitude namin dahil isa ka po sa mga teacher na hinahangaan namin. No? Na kahit kinakabahan po kami sa klase mo, no? Excited kaming matuto sa'yo. And all of this, I would like to raise to God for that gratitude na ibinigay niya hindi lamang sa akin, kundi sa mga bata. Because they are saying na I am their inspiration, but in return, they are also my inspiration. Kayo po na aming taga-parokya sa pangunguna ng ating kura paroko, you are our inspiration. No? Kung hindi po dahil sa inyo, baka malamang po laging sarado ang parokya pag 6:30. Kung hindi po dahil sa inyo, siguro kapag wala pong available na pare, wala na lang misa, wala naman palang tao. Pero minsan ho, aminin nyo, hindi naman ho ganito kadami ang tao pag daily. Minsan, parang sasabihin ng pare, huwag na tayo magmisa. Konti naman po. No? Hindi katulad sa Europe or sa US, I have a friend who's actually in Australia, siya lang ho mag-isa, nagmimisa. No? Wala pong tao. So, what I'm trying to say is that we have to be grateful for what we have. And that gratefulness should lead us in doing what is good and what is right. Yun naman po ang goal nating lahat. Yung sundin ang yapak ng ating Panginoon upang hindi lamang natin mabago ang ating mga panglabas na anyo, kundi higit sa lahat, mabago natin yung ating panloob. But first, be grateful. Magpasalamat kayo. Dahil sa inyong pasasalamat, it is the key towards a good heart. It is the key. Become closer to God. Amen.